Ginawa niyang tagapagmana ang kanyang asawa. Pagkalipas ng 5 taon, sinuklian siya nito sa pamamagitan ng pagbuntis sa ibang babae. Tapos pinabayaan nitong mamatay ang kanilang anak para iligtas ang anak nito sa ibang babae. Pero hindi alam ni Vince kung sino ang pinakasalan niya. De Luna Princess si Isabella, hindi yung trophy wife na kaya nitong itapon. Nagsimula ito sa pabango sa suit jacket ni Vince. Isang kakaibang pabango. Hindi ito ang kanyang Chanel. Hinaplos na mga daliri ni Isabella ang puting panloob ni Vince. Isang malabong mantsa ng lipstick. Kulay dugo. Hindi siya gumagamit ng pulang lipstick. Palaging sinasabi ni Vince na para ito sa mga puta at hindi para sa asawa niya. Pero ngayon, malinaw na hinalikan nito ang isang babae. Namilipit ang bituka ni Isabella. Palaging malakas ang instinct ng isang babae. Binitawan niya ang jacket at tumakbo papunta sa garahe. Alam niyang nandoon ang Maserati ni Vince. Sinabi nitong aalis ito para sa negosyo. Palagi itong kumukuha ng driver kapag ito ay may trabaho. At ngayon, iniwan nito ang Maserati. Binuksan ni Isabella ang pinto ng driver's side. Sa passenger seat ay nakalatag ang isang pares ng black lace na panty. Nang labo ang paningin ni Isabella. Hindi ito ang size niya. Hindi ito ang kanyang estilo. At hindi siya magsusuot ng ganito. Nanginginig ang kamay niya nang abutin niya ito. Ang satin ay naramdamang makinis sa pagitan ng kanyang mga daliri. Medyo mainit pa rin. 5 taon na silang kasal ni Vince Moretti. Noong gusto niya itong pakasalan, mababa ang tingin ng mga magulang niya sa pamilya nito. Hindi sila sapat na makapangyarihan. At si Vince mismo ay hindi kwalipikado para maging isang don. Pero naging tanga siya sa gwapo nitong mukha at matamis na kasinungalingan. Pinagpalit niya ang buhay prinsesa ng De Luna para maging asawa ng Moretti. Ang isip ni Isabella para sa kalakalan ng armas at ng kanilang underground network ay isang sandata. Ginamit niya ito para tulungan si Vince na durugin ang kapatid nito sa ama at masiguro ang titulo ni Vince. Mula sa isang prinsesa ng De Luna, ngayon ay isang babaeng nakatayo sa anino ng kanyang asawa. Para saan? Para magdala ito ng ibang babae sa kanilang kama. Ibinalik niya ang itim na panty sa upuan. Malakas niyang ibinagsak ang pinto ng sasakyan at tinawagan ito. Bella, ano yun? Malamig ang boses ni Vince gaya ng dati. Nasaan ka? Pinilit ni Isabella na pakalmahin ang kanyang sarili. Nasa isang mahalagang deal ako. Alam mo ba kung gaano mo ako naabala? Kasinungalingan. Mas maraming kasinungalingan. Busy sa kama ng iba. Where's the deal? Namayani ang katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos, nasa casino ako. Alam mo ang bagong VIP section. Ang Queen of Hearts ay sariling pribadong kaharian ni Vince. Ibinaba ni Isabella ang tawag at gusto niya itong kumprontahin ngayon. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na siya sa Queen of Hearts Casino. Ang lugar ay amoy pera, sex, at desperation. Mrs. Moretti. Nakilala siya ng doorman. Hinahanap mo ba si Mr. Moretti? Nasa VIP section ba siya? Yes, ma'am. Sa lounge siya itaas. Ang puso ni Isabella ay kumabog ng malakas kasabay ng kanyang tadyang. Gusto niyang paniwalain ang sarili na mali siya. Baka may paliwanag sa panty. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator sa 2nd palapag, nakarinig siya ng tawanan. Tawa ng isang babae. Sinundan niya ang tunog
hanggang sa VIP lounge sa dulo ng hall. Medyo nakaawang ang pinto. Nakita niya ang magarang palamuti at madilim na ilaw sa loob. Kailan kaya tatalikuran ni Vince ang napakalamig niyang asawa? Sabi ng malambing na boses ng isang babae. Malakas na itinulak ni Isabela ang pinto. Isang sexing babae ang tumatawa habang nakaupo sa sofa ni Vince. Nakikipag-usap ito sa telepono na parang pag-aari nito ang lugar. Nakasuot ito ng hapit na pulang damit. Ang kolorete nito ay kulay dugo. She was the one. Nakita siya ng babae at tumayo. Hinaplos nito ang magulong buhok. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ni Isabela. Mas bata. Isang uri ng mga agaw na maganda. You must be Isabela. Nakaka-challenge ang boses nito. I'm Sofia. Nakita ko ang larawan mo sa nightstand, kaya agad kitang nakilala. Ang kanilang larawan ni Vince. Isang alo ng pagkahilo ang tumama kay Isabela. Napaka-casual ng pagkakasabi nito. Isang imahe nito at ni Vince sa kanilang kama ang sumagi sa isip ni Isabela. Malupit na ngumiti si Sofia. Sabi ni Vince, kasing lamig mo ang isang madre. Naglakad si Sofia papunta sa bar at nagsali ng isang baso ng champagne. Sabi niya, hindi ka man lang marunong magpasaya ng isang lalaki, ni hindi man lang siya naaakit sa'yo. Naramdaman ni Isabela ang pagkulo ng dugo niya. Tumahimik ka. Itinaas ni Sofia ang kanyang baso. Bakit? Nagagalit ka? Para sa inyong kasal, ano na lang ang natitira dito? Inagaw ni Isabela ang isa pang baso sa mesa at itinapon ang alak sa mukha ni Sofia. Walang hiya ka? Sigaw ni Sofia. Pagkatapos, ang lahat ay nangyari ng sabay-sabay. Sumigaw si Sofia at pasuray-suray na umatras. Nadapa ito at tumama sa bubog na kabinet sa likod nito. Ang tunog ng nabasag na salamin ay napunit sa hangin. At pagkatapos ay may dugo. Maraming dugo. Nakahiga si Sofia sa tampok na basag na salamin. Nakabuka ang hiwa sa braso nito. Nabasa ng dugo ang pula nitong damit. Namaluktot ito habang nakahawak sa tiyan. Oh my God, baliw ka ba? Binato lang kita ng alak. Tulungan niyo ko. Sigaw ni Sofia habang nakahawak sa tiyan. Itinulak niya ako, ang baby ko. Gusto niya patayin ang baby ko. Agad na nabasa ng dugo ang carpet. Namilipit ito sa sahig sa sobrang sakit. Napahinto si Isabela sa biglaang kaguluhan. Pagkatapos, ay narinig niya ang boses ni Vince sa gitna ng kaguluhan. Isabela, baliw ka ba?